May nagtanong sa akin, ano daw ba ang tinatawag na compromising Christian? Kaya napaisip ako, ano nga ba o sino nga ba ang tinatawag na compromising Christian? Maraming pwedeng gawing halimbawa, pero ang simpleng halimbawa nito ay ganito. Halimbawa sa inyong trabaho, nakita mo ang mga katrabaho mo na nagsusugal. Alam mo na mali ito at hindi naaayon sa salita ng Diyos, pero sa halip na pagsabihan mo sila ay nanahimik ka lang. Kikiayon ka pa sa kanila na parang sinasabi mo na okay lang ang ginagawa nila para lang maging okay ka din sa tingin nila. Nakikita mo na nagsusugal ang mga ito at alam mo na hindi ito nakaka-glorify kay God. Sa halip na mag-share ka sa kanila ng enlightenment by sharing the Word of God, sa halip na ipaliwanag mo kung bakit hindi nila dapat gawin yan, ang ginawa mo, nakijoin ka din at in-enjoy mo din para masabi nila na okay kang makisama. Dahil doon kinumpromiso mo ang iyong faith dahil pinili mo pang gawin at gayahin ang alam mong mali kaysa tumindig sa iyong pananampalataya. Pinili mo na i-please sila at ang sarili mo at kapalit nito ay sinintaban mo at hindi mo sinalang-alang ang iyong pagiging Kristiyano. Mas madali pang maunawan ang taong nakagawa ng mali dahil di niya alam na ito ay mali kaysa sa isang Kristiyano na pinipilit inikompromiso ang kanyang pananampalataya, na mas pinipili pa ang mali at nakikiayon sa gawaing makamundo. Binibigyan pa ng katwiran ang kanyang ginagawa para maging angkop at naaayon sa ginugusto niya. Lagi nating tatandaan kailanman na hindi papayagan ni God na i-compromise mo ang kanyang mga salita para sa iyong mga gawi, sapagkat ang Diyos ay banal at makatwiran, kung kaya't di niya papayagan isasantabi mo at babaliin mo ang kanyang mga salita.